So yun, ang game plan natin, balik tayo dito, no? So, ang game plan natin is lalagyan din natin siya ng external fan, no? So, dalawa magkabilang side, and then Jack Solar, share natin ito, anong natutunan mo? Ito yung ating bagong inverter na 3 kilowatt, no? So, may game plan tayo ngayon, no? Kagaya ng ginawa natin doon sa ating mga unang inverter, which naglagay tayo ng external fan sa kanya, no? Kagaya na nakikita nyo dyan, ito. So, ito external fan ng ating 24 volts 1 kilowatt inverter. Pati dito sa kabila, meron din tayo niya, no? So, pare-pareho lang yung ginawa nating setup dyan. External fan, magkabilang side, and merong thermostat. Ayan, thermostat nito nakabukas. Pero naka-off yung ating inverter ngayon, no? Kasi nag-uulan. Kaya pinatay muna natin yung inverter. Ang ginagamit lang muna natin ngayon is purely DC load. So yun, ang game plan natin, balik tayo dito, no? So, ang game plan natin is lalagyan din natin siya ng external fan, no? So, dalawa magkabilang side, and then kailangan natin ng USB port, no? Kasi yung fan natin is yung interface niya is USB, no? Yung kanyang input power, kailangan USB port galing. Okay? And yun, kailangan ng 24 volts na thermostat sa kanya. No? Okay, so ito na, no? Nabuksan na natin yung ating 3 kilowatt na inverter na Samdong. So tinali ko na lang muna yung cover niya dito sa kanyang casing. No? And then, ayan. So dahil medyo bago-bago pa to guys, no? Medyo malinis pa yung loob niya. No? So makita nyo dito, ito yung kanyang fan. Isa lang na malaki. So, intelligent fan lang din siya, no? Kapag ka naka-send siya ng init sa loob ng ating inverter na around 55 degrees Celsius, so, tsaka pala mag-on yung ating fan, no? Yung ating built-in fan. So, ang plano natin, external fan pa rin. Dito ko siya ikakabit, no? Sa gilid, kabilang gilid. So, dito na lang sa pinaka-lower part, no? Para palamig niya kagad tong part nito ng ating inverter, no? And then, sige, diskartehan na natin kung paano yung wire, no? Kung paano irorota yung wiring ng ating fan, no? Now, napansin nyo pala dito, guys, no? So, ito ang gusto ko dito sa inverter na to, no? Na nabili natin. So, kasi, ito may hybrid version siya, no? Itong ating 3 kilowatt inverter. Yung hybrid version niya, meron ditong solar charge controller, no? Na part. So, ito, dahil nga same casing yung ginamit sa kanya, mas maluwag yung loob ng ating inverter, no? So, ibig sabihin, mas maraming hangin yung magsisirculate sa kanya. Unlike dun sa hybrid part na merong part dito na na-occupied nung solar charge controller, which is dagdag init pa yon doon sa ating inverter, no? So, mas mahirap siyang palamigin kasi merong heat load pa dito sa bandang part na to. Okay? So, yun ang gagawin natin. Maglagay tayo ng fan dito. Magkabilang gilid. Moments later. Okay, ito na yung ating external fan. Nakabit na natin, no? Ayan. Gumagana siya ngayon, guys, no? Kasi tinetesting pa lang natin. So, magkabila yan, no? Dito sa left and meron din dito sa right. Ayan. And then, yung pinaka-input niya dyan sa baba natin pinadaan, no? Power input. Magkabilang side yan. So, dito, no? Pinasok natin dyan. And then, naka-plug in sila sa USB port, no? Naglagay tayo ng USB port dito. Yan. And then, ito nga, temperature controller, syempre, no? Ayan. So, yung temperature sensor, yung lead niya, pinasok natin dun sa loob ng ating inverter, no? So, check natin kung saan ko nilagay. Up. Yeah. Ayan. Okay, so yung lead wire, ayan, yung black, to. Ayun, tinuog natin dito. Ayan, nakita nyo? Nakatuog dun sa hole dyan. Actually, vacant hole yan. No, threaded siya. Tinusok natin yung temperature lead. Actually, ano siya, no? Halos kalapit lang nung temperature sensor nung ating pinaka-inverter, no? Yung built-in niya.
na temperature sensor na connected dito sa ating built-in fan. So magkalapit lang sila, no, ng location. Ayan, no. So ito yung nilagay natin nasa taas at ito yung sa sensor. Okay, so nakita nyo ba? So ilawan natin. Ayan, no, ito yung nasa taas, ito yung para sa external fan natin. Ito naman yung para sa built-in fan ng ating inverter. So magkalapit lang sila dun sa ating heatsink. Ayan. So gumagana siya, guys, no. So itong temperature controller, itatama na lang natin yung setting niya, no. So ngayon kasi testing lang yan para alam natin na gumagana yung setup. And then gagayahin ko na lang yan dun sa, ayan, dito sa ating 1 kilowatt na inverter, no. So consistent naman, no, nakita nyo. Parehong nakapatay yung inverter, yan, no, yung temperature niya is 29.9 degrees. So close muna natin tong cover ng inverter. Naiset na pala natin yung ating temperature controller, no, yung on and off ng ating external fan, no. So sinet ko siya kagaya nung sa 1 kilowatt inverter. So mag-on yung external fan natin kapag yung temperature sa loob ng inverter ay around 48 degrees. At mag-off naman yung fan kapag ang temperature is around 42 degrees na lang. Okay. So ang input power pala nitong temperature controller natin is kinuha rin natin kung saan nakakabit yung ating main terminal ng battery, no. Dito tayo kumuha ng power. Ayan, no. Okay. So pag meron naka-connect ang battery dito, no, at naka-on yung ating circuit breaker, naka-on automatic yung ating temperature controller, no. Kaso ang problema ganito, guys, no. Naka-on siya kahit minsan naka-off yung ating inverter. So plano ko in the future lalagyan siya ng relay, no. Pero for the meantime, kasi switch lang ang available ko dito sa aking stock ngayon, no. So naglagay na lang ako ng switch sa kanya, no, for the meantime. So ito, naglagay ako ng switch sa kanya. So pwede natin i-off na lang dito yung temperature controller, no. Pero dahil lagi namang naka-open yung ating inverter, no, kaya okay lang din na pabayaan siyang naka-on na lang, no. Okay, so ikakabit ko na yung cover dito, no, dahil tapos na rin. So ganito na lang siya, guys. So nasa loob to yung temperature controller kasi wala naman na tayong ibang babaguhin pa dito, no, para lang medyo malinis yung labas ng ating 3 kilowatt inverter. Bago natin tuluyang ilagay yung bottom cover ng ating 3 kilowatt inverter is syempre itatry muna natin yung setup natin kung gumagana yung ating fan. So based dun sa ating settings na 48 degrees siya mag-on at mag-off siya ng 42 degrees. Okay, so ngayon mababa lang yung temperature niya, nasa 41.2 lang sa ating temperature controller. Kasi mababa rin naman din yung load natin ngayon, no. Sa ngayon, ang bukas kong inverter ay ito lang 3 kilowatt, no. Kung dalawa patay. So kaya makita nyo dito, nasa emergency power yung ating pilot light ng automatic transfer switch. And ang load lang natin ngayon is around 78 watts lang. Kaya mababa yung temperature niya. So load-loadan natin siya na medyo mataas-taas na load, no. Meron tayo ditong vacuum. So pag pumalo to ng 1 kilowatt load yung ating SUMDOM, no, pag tumagal siya na maintain natin or naging steady yung ating 1 kilowatt na load, is tataas talaga yung temperature niya, no. So let's see, no, i-on natin yung ating vacuum ngayon. Yan, makita nyo meron na tayong load na 1 kilowatt dahil sa vacuum. And then, ayan, no, yung temperature natin sa loob ng inverter, hindi pa ganun ka taas. So, hintayin natin siyang tumaas, no? Let's see. So, ngayon, off pa yung fan na yan. Ayan, so, unti-unti na tumataas. Ang temperature sa controller. And yun, stable pa rin yung load natin dito na 1 kilowatt sa ating AC meter, no? So,
Ayan. So, tingnan natin, no? Mabilis yung pagtaas ng temperature dun sa loob ng ating inverter. Ayan, no? 43 degrees, no? Ayan, let's see. So, yung kanyang built-in fan, hindi pa rin nag-on. So, ayan. Tuloy pa rin pagtaas, no? Kasi nga, stable yung load natin na 1 kilowatt. Ayan. Off pa rin yung built-in fan natin. And syempre, off pa rin yung ating external fan. Ayan, 46 degrees na. Konti na lang. Ayan, 47.2. Ayan. 1.2 kilowatt pa rin. Ayan, 47.5, 0.6, 0.7, 0.8. Ayan, malapit na. Ayan, nag-on na. So, nag-on na rin yung ating external fan. So, mas nauna nag-on yung ating external fan. No? Yung ating built-in fan, hindi pa rin siya nag-on. Ayan, on na siya. So ngayon susubukan natin patayin, no? Yung ating vacuum para bumaba na yung load natin. Ayan. So balik na naman tayo sa mababang load na 77 or 78 watts, no? So ayan. Naka-open pa rin yung fan, syempre, kasi mainit pa rin yung loob ng ating inverter. Yung external fan, ay yung built-in pa natin, hindi pa siya nag-open, no? Mas nauna nag-open yung external fan natin. So, mas okay naman yung design natin na gano'n, no? Kaysa mauna yung ating built-in fan. Ayan, no? So, patuloy pa rin sa pagtaas, pero hihintayin nating bumaba siya, syempre. Dahil, ang ina-expect natin dito is dahil bumaba na yung load niya, bababa na rin yung temperature ng ating inverter. Yan, nasa 50.3 yung inaabot niya, guys, no? Ngayon, ina-expect natin pababa naman yung value nito ngayon. Let's see kung gaano katagal niya ibaba yung ating temperature. So, 7:52 PM tayo nag-test. Yun. Yun na mas nauuna ngayon yung ating external fan, no, sa pag-on. Pag tumaas yung init ng inverter. So, titimplahin pa natin siguro to later, no. Bumababa pa yung ating value ng temperature dito sa ating temperature controller, no? Ayan. So, naka-on pa rin yung fan natin kasi mainit pa rin siya, guys, no? 49.3 or 49.0 degrees. So, kanina, nung ganito lang yung load natin, no? Nung around 80 degrees, 80 watts lang yung ating load, is nasa around 41.1 degrees lang yung ating temperature sa loob ng ating inverter. Ayan. So, unti-unti bumababa na siya. So, naging ano tayo, guys, no? Naging consistent tayo dun sa design natin. Ayan, no? Na ganun talaga. Pare-parehong size lang ang ginamit ko dito, guys, no? Na external fan. Yan, yung mga yan. So, actually, spare ko lang to, hindi ako bumili ng bago. So, ito yung fan na ginamit ko dun sa aking power supply. Pero since hindi ko masyadong ginagamit yung power supply ko, yun muna yung ginamit natin dito.
para mapakinabangan na siya ng husto. Ayun. So, yun. 48.4 degrees. So, medyo matagal pa rin siya, guys, no? And, ayun. Gusto ko kasi talaga plug and play, guys, no? Plug and play. Ibig sabihin, halimbawa, nasira to. Tanggal lang, tas kabit ng bago, no? So, since USB yung connection niya, madali lang yan, no? Kung talagang sira na yung fan, palitan natin. USB connection dahil may USB port tayo. No, diba naglagay tayo ng USB port dito. Ayan. Yun yung USB port natin. So ito, hindi na natin ito makikita kapag tinobera natin yung ating inverter, syempre, no? Yan. So naka-on pa rin yung fan natin. So magkabila yan, syempre. So ito lang hindi natin masyadong matatanaw kasi sa gilid to eh. Ayan. Kita ba? Ayan. Kita naman nyo na umiinit siya. Kanto kasi, guys, no? Medyo mahirap isingit yung ating camera. Ayan, nasa 47.8 degrees na lang yung ating temperature sa inverter natin. Siyempre, share na rin natin, no? Na gusto ko yung kaha ng ating Samdom 3 kilowatt inverter. So, kita nyo naman yung ventilation niya, no, guys. O, tignan nyo dito. Ang daming butas. Sa baba, malaki yung fan niya. Maraming butas. So, sa side niya rin may butas. Magkabilang side, no? And then, ito, magkabilang gilid. Labasan ng hangin. Magkabilaan dito, tsaka dun sa kabila. Tapos sa top pa, meron pa rin, no? Ayan. So, maganda talaga yung ventilation ng casing ng ating Samdom 3 kilowatt. So, ina-expect naman natin na maganda yung casing niya. Kasi nga, 3 kilowatt inverter siya. So, mas mainit talaga siya compared dun sa ating 1 kilowatt inverter. So, ayan guys, nasa 47.1 degrees pa. So, medyo matagal-tagal, no? Kanina pa tayo. Ayan, no? 7:58 na. And pinapababa niya pa rin yung ating temperature. So, yan pa yung temperature ng ating heatsink doon sa loob ng ating inverter. So, kung papakiramdaman niya yung hangin, hindi na ganun kasyadong mainit yung nilalabas niya. 46.6, no? So, halos 8 minutes na yung 8 minutes na siya nagpapalamig, no? So, tingin ko tama lang naman yung size na bilhin natin dito na fan, no? Fit sa kanya. If I'm not mistaken, ano to eh? 8 cm, no? 8 cm na fan yung nilagay natin dito sa kanya. So, tama lang siya. Pag 9 cm, medyo mahirap na siya ikabit. Kita nyo yung ginawa natin. Nylon tie lang yung pagkakabit natin sa kanya. Sakto lang siya kasi may butas pa siya. So, pag siguro na 9x9 na yung nilagay ko dito, medyo alanganin na yung kanyang kakabitan. Ayun, nasa 46.2 na tayo. And guys, halimbawa, ganyan, no? Ganyan, alam ko naman na ano siya, na mababa na lang yung load natin. Di ba? Alam ko na mababa na yung load natin. Nasa 68.3 watts. Tapos umiikot pa yung fan ko. So, meron na akong way para i-turn off siya. Di ba? Ayan o. Naka-on pa yung ating fan yan. Pero meron tayong way kung gusto natin talagang i-off yung external fan, no? Dahil nga meron tayong switch dito na nakalabas, no? So, hindi to masasama dun sa cover natin, no? Pag kinover natin yung bottom ng ating inverter, no? So, ito yung control natin ng switch on and off ng ating external fan.
tsaka yung ating thermostat. So, yung iba, kung hindi kayo contented, halimbawa, maglalagay din kayo ng external fan, no? Kung hindi kayo contented ng ganyan lang, pwede pa kayo maglagay actually, dito, ng another ganitong size. Pwede pa yan, no? Magkabilang side. Abot pa siya. Or gusto nyo, lagyan nyo rin sa taas, no? Kung gusto nyo lang. Sa akin, yung mga iba kasi ang ginagawa, nilalagay sa loob yung external fan or yung hindi pala external fan, yung additional fan. Kasi pag nasa loob na siya, hindi na siya tatawaging external fan, di ba? So yung mga iba naglalagay sa loob ng ating inverter ng additional fan. So ang problema lang sa akin, nakikita ko problema pag nilagay mo to sa loob. Pag madumi na yung fan, hassle siyang linisin kasi bubuksan mo pa to tapos lilinisin mo siya. Unlike dito guys, sa experience kasi natin dito sa ating mga 1 kilowatt inverter, makikita ko kagad na madumi yung fan niya. Ayan, makikita ko kagad na madumi yung fan niya. So, nalilinis ko siya kagad. No? Nalilinis ko siya kagad pagka madumi na siya. Ito, madumi, hindi ko pa nalinis. Pero ito, hindi masyadong madumi. No? Kasi kakalinis lang natin ito. So, ganoon din mangyayari dito. No? Kapag dumumi siya, kitang-kita natin. At madali nating malinis kasi nasa labas siya. So, yun din yung reason ko kung bakit ayoko masyadong gamitin yung internal fan niya. No? Kasi dudumi ng gusto. 8:05 na guys, no? So, nag-start tayo ng 7:52, no? 7:52 nag-start na malesen yung load natin, no? Nabubaba yung load natin. So halos na siya, 13 minutes na siyang nagpapalamig ng inverter natin. So ine-expect naman natin na gagana siya ng longer time, no? Kaya nga natin siya nilagay para palamigin yung inverter. So yun lang, nagigilang siyang smart, no? Nagigilang siyang intelligent fan. Dahil nga meron tayong thermostat dito. So hindi lang siya lagi naka-on. No? Kasi lagi siya naka-on, kahit na mababa yung load mo, naka-on siya. No, unlike dito, pag mataas lang yung temperature sa loob ng ating inverter, tsaka lang mag-on yung ating thermostat para buksan yung ating external fan. Okay, ito nasa 43 degrees na lang tayo, no? 8:12 PM. So halos 20 minutes niya nang pinapalamig yung ating inverter. So yun guys, ang dito is mapapalamig niya lang syempre yan pag bumaba yung load natin, no? Pero ngayon tumaso. Nasa 119 watts na, no? Kung consistent naman yung ating load na nandito is naka-on lang talaga yung fan natin, no? Hindi niyan mapapababa talaga ng super baba, no? Unless bumaba nga yung load natin. So pag bumaba yung load natin, bababa din yung temperature sa loob ng inverter natin, and syempre bababa yung reading dito sa ating temperature controller na magti-trigger dun sa ating fan na mag-off. So, ngayon naka-on pa rin siya. 42.7. So, mag-off siya dapat ng 42.0. So, yan. 8:13 PM na. Yan. 42.1. So, may indicator pa siya. Indicator light. Tignan natin. 42.1. Oh. Yan. Namatay na yung indicator light niya. And off na rin yung ating external fan. So, yun guys. No? Okay na yung ating setup. Gumana siya. Yun doon sa yan. Bumaba pa siya ng konti.
Ayan, pwede na nating ilagay yung bottom cover ng ating inverter. Ito, nakabit na natin yung ating bottom cover. Ayan, medyo tanaw doon sa ating view yung temperature controller sa loob niya, no? So, medyo tanaw din dyan guys kapag yung indicator light nag-on siya, no? So, sa ngayon, hindi gumagana yung fan natin, no? Kasi mababa lang yung load natin doon sa ating inverter. Ayan. So, pag pinatay nyo, ayan, wala kayong makikitang ilaw sa loob. Ayan, basta may ilaw siyang pula, ayan, alam natin na nakabukas yung ating temperature controller. And ayun guys, pahabol na lang to guys, no? Sa mga tight budget naman, no? Kasi medyo may kamahalan din ng konti yung ating temperature controller. So around 200 pesos din ang bawat isa niyan, no? Ganito. So kung tight budget kayo, pwede naman meron tayong second choice, no? Kung anong pwede natin gamitin, no? So pwede tayong gumamit ng bimetal temperature switch. So anong itsura ng bimetal temperature switch? So ganito ang itsura niya guys, no? So wire siya, no, na merong bimetal dito sa kanyang gitna. So ito yung nilalagay doon sa kung saan natin nilagay yung sensor ng temperature controller, no? So sa case nung sa ginawa natin, malapit doon sa heat sink ng ating inverter. So ito yung ilalagay nyo. So siguro mag-extend na lang kayo ng wire, no, para umabot siya doon sa loob ng inverter. And ito may mga rating to guys. Ang rating nito is according to temperature, no, kung saan siya magti-trigger. Kasi pag nainitan to guys, ito palang binili natin na bimetal temperature switch is normally open to. Ibig sabihin, hindi magkakonekta yung dalawang linya na yan kapag ka normal temperature, no? So pag nainitan siya, magduduktong yung linya niyan, mabubuo yung circuit, no? So halimbawa, ginamit sa inverter to, mainit sa loob ng ating heatsink. Ang mangyayari, pag nainitan yung dalawa, itong bimetal na part is bubuyin niya yung circuit, no? At i-on niya kung ano man yung load nyo. Kung gumamit kayo ng USB fan, i-on niya yung USB fan nyo. Okay? So ito, mabibili nyo to ng around siguro 20 pesos ang isa, no? Kaso nabibili siya ng limahan, eh, no? So, maganda kayo ng mga 100 just in case, no? Kung plano nyong gumamit ng bimetal temperature switch. Pero dun sa setup natin, kasi lumang ano na to eh, hindi naman ako bumili ng bago. So, meron ako dating extra ganito, kaya yun ang nilagay natin dito. Lumang temperature switch siya, no? So, ginamit ko na lang yung luma, no? Kasi naka-stock lang naman din yan, eh. Ayan. So, okay na yan, guys, no? Tsaka maganda rin nakikita yung ano, yung kung ano yung temperature ng ating loob ng ating inverter, no?